Alright, pag-usapan natin ngayon itong paglabas ni Marcoleta dito sa INC rally. Again mga tol, no? Nagsalita na naman po ulit si Marcoleta sa INC rally, which is nangyari na rin po dati. Tignan po natin ang kanyang mga pahayag at magbigay po tayo ng opinion dyan kung ito ba'y tama o mali ang kanyang mga sinasabi rito. Pero bago natin umpisan lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Simulan na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Sabi po dito sa ABS-CBN News, sa kanyang talumpati sa unang araw ng rally for transparency and a better democracy ng INC nitong linggo, Nobyembre 16, binatikos sa Senator Rodante Marcoleta ang umano'y kawalan ng transparency. Binatikos ni Senador Marcoleta ang umano'y kawalan ng transparency sa isinasagawang investigasyon sa alegasyon ng korupsyon sa mga maanomalyang ghost flood control projects. So binabatikos daw po ni Marcoleta ang ginagawang investigasyon, no? Ang kawalan daw ng umano'y transparency. So panoorin po natin yung video na to. It's a 29 minutes video and we will watch the first part nitong video at doon po tayo, no? Hindi natin tapusin yung buo. Kung gusto niyo panoorin ng buo, nakikita naman po ninyo yung title mamaya. So ngayon, pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag dito sa rally na to. Anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaan ito. Meron pong nagkusa kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila sapagkat manganganib ang kanilang buhay pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimpat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit,
Pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusulin ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approve ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagan ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa no? Okay guys, so ngayon ay magsalita na po tayo sa parte po na ito. Mga 5 minutes na po yung pinanood natin and there's still more dito sa video na ito, but at this point pasok na po tayo para hindi na tayo masyadong mahaba pa. So ang pinag-uusapan po dito ngayon dito sa pagsasalita po ni Marcoleta na isang kasamahan ng mga INC, kapatiran nila, makikita po natin na lalabas na yung selective justice, pagiging unfair, ito po yung makikita dito. At mukhang makikita nga po ng marami ito bilang isang tanda, hudyat para ang mga tao ay mag-isip. Kasi 'di ba, kung ikaw ay membro ng reliyon na ito o ng kanilang samahan o kahit ano pa mang klaseng samahan, basta may kasama kang katulad ni Marcoleta, mapapatanong ka, ito ba'y tama pa ba ang mga opinion niya? Kasi 'di ba, tignan po ninyo. Sabihin natin, let's say na meron talagang mga pakulo, mga namuno sa korupsyon, at sabihin natin directly kung ito ang kanilang gustong puntahan, 'di ba, ng marami sa kanila. Halimbawa, sabihin natin ang Pangulong Marcos mismo, 'di ba? Siya ang ulo. Yung mga nasa ilalim ba niya dapat absuelto na? Halimbawa, mayroong mga private company na katulad po ng mga hinahawakan o pag-aari ng mga diskaya. Sila po ba ay absuelto na? 'Di ba hindi pa? Yan po yung dapat nakikita natin dito kung bakit lagi po tayo nagko-question, nagtatanong, nag-iisip para hindi lang po tayo oo ng oo. Tignan po ninyong maigi kung tama pa ito. Kung may mas malaking isda at merong maliit na isda, hindi po ba't lahat po yan kapag kasangkot dapat managot? Hindi po dapat makalusot.
Pero ayon sa tono ni Marcoleta, kayo po mag-isip. Pinapalusot pa niya o hindi? Diba? Kayo po mag-isip. Hindi lang po pala sa mga pagdinig, pati po sa rally. Ito po ang pinopromote niya. Merong nagsakripisyong pamilya. Sino po ang titake sa side ni Marcoleta? Diba po? Makikita natin. Marami, mga kapatiran niya lang. Or mga DDS. Yan po ayon sa aking opinion, ha. Disclaimer lang, baka sabihin niyo ito ay hakang sinasabi ko ito legit na legit. Ito ayon lamang po sa aking pag-aanalisa at aking opinion bilang isang mamamayang Pilipino rin gaya ninyo. Tayo po neutral, hindi po tayo pro BBM o kakamping kung ano man. Kung ano yung tama, suportahan. Kung ano mali ay tutulan. Pero sa pagkakataon po nito, sa akin po, malinaw po na ito po ay pagiging unfair dahil sa impeachment trial ni Sara, ang mga INC po ay nagrally ng peace rally daw at sila po ay against sa impeachment trial. Kaya nga po, 'di ba, itong pag-iimbestiga, hindi pa po tapos yung trial, hindi pa naisagawa talaga ng lubusan dahil in-archive. Number 1 po, I believe, if I'm not mistaken, number 1 po na parte dyan ay si Marcoleta po yung may kagagawan. Bakit na archive? Yung, diba? Yung pagtingin sa issue, mga akusasyon, mga ebidensya dito po. Paglalatag sa kaso ng korupsyon kay Sara Duterte, kasama po dyan si Marcoleta. Ngayon po, recently lang, may issue siya ng hindi pagiging tapat sa kanyang sose. Diba? Yung statement niya, yung expenditure, wala siyang dineklara na dapat idineklara po niya. Meron siyang dineklara pero hindi niya idineklara yung iba pa. Yun yung point ko. No? Ngayon, bago po tayo magpaalam, is this for transparency? Ito pong rally na ito? Or for selective justice only? Sinabi natin selective, yung justice, justisya, umuusad lamang para sa kanila. Pero kapag wala silang benepisyo dito, dinidisregard nila. Pero, di ba, ano makikita natin? Nasa inyo pa rin po yung opinion ninyo. Kanya-kanya po tayong opinion. Sabi nga nila sa rally nila, for a better democracy. Tama ba? Lahat po tayo may kalayaan magsalita. Kaya comment down below anong masasabi mo dito kay Marcoleta sa kanyang statement. No, hindi po salin o sose, hindi statement ng asset niya o naman. Ito po yung speech niya, statement niya sa INC rally. Comment down below at magre-reply tayo as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.